Mag-aalas 7 na ng gabi. Nasa kalsada pa rin ang dalaga. Wala talagang dumadaan na jeep pabalik ng bayan. Minabuti na lamang niyang patapangin ang sarili at mag-isip ng lohikal na mga bagay. Ano ka ba, Jenny? Ang duwag-duwag mo! Sinasadya ka lang takutin ni Aling Linda dahil ayaw niyang may ibang bisita sa bahay ng lola mo. Pagkukumbinsi niya sa sarili. At naniwala ka naman agad sa mga pananakot niya? Naku, sayang ang tapang mo, uy. Tila nayayamot ang dalaga sa sarili sa pagpapadala ng maaga sa takot. Minabuti na lamang niyang bumalik sa lumang bahay at doon na magpalipas ng gabi ng mag-isa. Bago pa man tuluyang umakyat sa kanyang silid, ay nilibot muna ni Jenny ang buong ibaba ng bahay. Siniguro niyang nakakandado ang lahat ng pinto at bintana. Hinayaan din niyang nakabukas ang lahat ng ilaw para mabawasan ang takot na kanyang nararamdaman. Sa loob ng silid ay ganoon din ang ginawa niya. Kinandado niyang maigi ang pinto ng kwarto at ng kanyang bintanang yari sa kapis at kahoy. Maliwanag ang buwan sa labas, kaya't maliwanag din ang paligid ng bahay na puro puno at halaman. Dinig na dinig din niya mga kuliglig sa sobrang tahimik ng paligid. Maagang nahiga si Jenny sa papag na yari sa kahoy. Kama pa iyon ng kanyang nasirang lola Ising. Walang electric fan sa loob ng silid, subalit sadyang malamig ang panahon doon. Kaya naman nakakumot hanggang leeg.